Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وزدنا علما واجعلنا من المخلصين ومن التوابين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في هذا اللقاء نحمدك ونشكرك دائما وأبدا يا أرحم الراحمين أما بعد. Mga kapatid sa Islam, lumipas ang halos isang buwan na tayo ay hindi nagkita-kita. Kasama ang bakasyon ng Hajj. Hindi ko alam bakit namumutawi sa aking mga dila at sa aking pag-iisip na dumadaan na namimiss ko rin ang katulad nitong pagtitipon. Umuwi ako sa Pilipinas, sa totoo lang, para magkaroon tayo ng idea. Lahat kayo nauwi sa Pilipinas. Timbangin niyo sarili niyo. Pag nauwi ka sa Pilipinas, mabibisi ka niyan. Magiging abala ka sa pamilya mo, kamag-anak at kaibigan, trabaho o anuman ang pinagkakalibangan mo doon. Ikaw na nanatili dito sa Saudi Arabia, na laging may pagpupulong ng kaalaman, malapit ang mga masjid, may mga kapatiran, may pagpapayuhan, ang lahat ng mga ito, pagkain na hinahanap-hanap ng bawat isa sa atin. Kasi doon, kung tutunghayan natin, malimit lang ang katulad ng pag-aalaala ko sa Allah. Totoo yan. Alam yan ng Allah. Marami akong pagkukulang, marami akong hindi na kumpleto na dapat gawin. So sabi ko sa sarili ko, mapanlin lang ang mundo. Aaliwin ka ng mundo ng iyong mga kapaligiran. Hanggat nandun ka na bro sa nagda-drive ka na, traffic or ano, pero sabi ko, anong nangyari sa dila ko? Bakit kulang yung, hindi katulad dito na minsan, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar, yung mga dhikr, as-sabah wal masa'iyah. Bro, napagtuntunan ko sa sarili ko na mapalad tayo, ikaw at ako, na nandirito sa Saudi Arabia, na nag-aaral at naiaalay natin ang ibang oras natin sa katulad nitong pagtitipon. Sa Pilipinas, mahirap. Nagkakaroon lang doon ng mga seminars, mga symposium. Pero hindi katulad ng mga center, katulad ng Second Industrial na every Friday. At ganun din, may mga ibang araw na pag-aaral ninyo na nandirito volunteer ang mga ustad ninyo. Uulitin ko, kung kumakain ang ating katawan para lumakas, ang pagkain ng puso para tumibay, lalo lumakas ang pananampalataya at ugnayan niya sa Allah, ay ang pakikinig sa mga aralin sa Islam. Na hindi mabili ng kwarta, oras, kung sino lang ang binigyan ng Allah ng tawfiq na makarating sa katulad nito. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَهَذَا تَوْفِقُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْكُمْ بِأَنَّكُمْ أَنْتُمْ مَوْجُودِينَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ وَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ يَأْتِي إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّهُ. Maliban lamang kung sino yung binigyan ng Allah ng pagpapala na nakarating.
Ya Allah, tanggapin ito sa amin. Allahumma amin. Sa tuwing kami ay nagtitipon para sa iyong kaluguran, patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Ngayon mga kapatid, dadako tayo sa naputol na ating muling iuugnay ang naputol. Tama ba yun? Naputol, iuugnay mo o itatali mo ulit? Ha? Itutuloy. Bro, yan yung naalala ko, yung lola ko o yung mga tita ko na mayroong comics na itutuloy. Nakasulat doon, itutuloy. Tapos yung kwento ni Suma. Ha? Di ba? Comics yun. Alhamdulillah, wala na tayo ngayon sa era ng comics. Nandito na tayo ngayon sa social media. Lahat kompleto nandyan. Dito, 3-in-1. Lahat nandyan. Anong hanapin mo? So, ang itutuloy natin ay ang ating nasimulan. Alhamdulillah, kanina tinignan ko kung ano yung mga dapat nating i-lecture. Itong araw na ito ay napakagandang topic na ating ibabahagi dahil ito ay nag-uugnay sa sarili natin, sa ating kapwa-tao, ugnayan natin sa Allah, at sa ating mga ano ba yun? Mga namumuno. Yun. Mga namamahala. Si kamahalan. Ano tawag yung kamahalan? Pwede ba yun? Tawagin mo si kamahalan, bro. Yun yung mga leader. Mga hari. O di ba? Pwede. Kamahalan. Okay, mahal natin ang hari. Karapatan nila din yun. Di ba? Dapat natin sila sundin. Ang hadith na ito ay nawarid o rawa sa dalawang sahihain. Una sa An-Nasa'i na ang nagriwaya ay si Abu Hurairah. Pangalawang hadith na ito ang masyhur ay narawahu fi Sahih Muslim na ang nag-ulat ay si Imam Tamim Ad-Dari, As-Sahabiyyu Al-Jalil. Si Tamim Ad-Dari, siya rin yung kilala na nag-ugnay o nag-report o nagbahagi tungkol sa siya ay nakita niya si Dajjal. Nakasama niya ang mga ibang mga sahaba na naligaw sila sa isang isla. At napatunayan niya na ikinuwento niya si Dajjal at yun napagtuntunan natin at nalaman natin na nasabi ni Propeta Muhammad na yun si Dajjal na darating ang oras na siya'y nakagapos sa oras ng pagdating na itinakda na malapit ng magunaw ang mundo na ito'y napapalapit na tayo, lalabas si Dajjal. Sino si Dajjal? Antichrist. Sino si Dajjal? Isang tao na kabilang sa mga anak ni Adan na mapanlinlang at ililigaw niya ang mga tao. Protektahan nawa tayo ng Allah kay Dajjal. Allahumma amin. Lahat ng mga propeta, humiling sila na protektahan sila ng Allah at kanilang mga payamanan kay Dajjal. So buhay si Dajjal. Gusto niyo makita si Dajjal? Bismillah. Ha? Bro, ang mga Dajjalun, mawjudin fi zamanina al-hadir. Yung si Dajjal na isang tao na tinutukoy na yon, na isang hindi mo masabi kung halimaw, basta nasa uri siya ng mga anak ni Adan. Ang katulad niya ay ang mga taong nililinlang kanya at ililigaw kanya at ilalayo kanya sa Allah at papasinungalingan kanya at pasasinungalingan niya anong sinasabi niya at paniniwalaan mo. Yun ang mga Dajjalun, mga sinungaling. Nagpapahayag na akala mo totoo ang kanilang ipinapahayag pero panliligaw, kasinungalingan at maliban kung sino ang poprotektahan ng Allah para mabigyan ng gabay dahil ang iba ay naliligaw na rin dahil sa paniniwala sa mga ad-Dajjalun.
Balikan natin ang hadith na ito. Una, sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha. Qila liman ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'amatihim. So 5 itong payo na may mga ugnayan sa ating pagkatao at sa ating ugnayan sa Allah, sa kung ano ang ipinadala ng Allah at sino yung mga ugnayan natin sa mga propeta at ganun din sa ating mga namumuno at lahat ng ating pagkakapwa-tao. Ito, lahat tayo. So, kung titignan natin, this hadith is very broad and very wide and very meaningful. Because there are so many lessons that we will learn from this hadith, mga kapatid. Ganito siya kahalaga. So, yun ang nasabi kay Muslim, sa Nasai, at sinabi sa Sahih Muslim na si Tamim ad-Dari, na sinabi niya, ganun din ang lafz na sinabi niya. So, anong ibig sabihin nito? Sinabi ni Tamim ad-Dari na narinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya nagsabi, ang sugo ng Allah ay nagwika at nagsabi na ang relihiyong Islam, ad-din. Babalik na naman tayo sa din. Nakuha natin yung mga nauna. Kung naalala ninyo, ang din, panuntunan, sistema, paninindigan, paniniwala, pamumuhay. Ang din, pamumuhay. Ito ngayon kung bakit tayo namumuhay, dapat naaayon ito sa Islam. So, ad-dinu nasiha, ang relihiyon, ang Islam ay isang pagpapapayuhan o pagpapaalala sa bawat isa. Sino sa inyo ang ayaw niyang makinig ng payo? Itaas ang kamay. Ang hindi makinig at ayaw niya ng payo, sila yung mga tao na talunan, pasaway, matigas ang ulo, mayabang, hindi mo maintindihan ng buhay. Mismo sarili niya, hindi niya maintindihan. Dahil ang Muslim, yakbalu an-nasiha. Ang totoong Muslim na panatag sa Allah, nakikinig siya sa kahit sinong payo. Lalo na kung ang nagpapayo sa iyo ang mga taong maalam, mga magulang mo at mahal mo sa buhay. Kaya nasabi ko sa inyo kung sinong ayaw makinig sa payo, kasi may mga tao na ayaw makinig sa payo. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ay napapabilang doon. Ayaw niyo lang kasi umamin. Di ba? Minsan sa buhay natin hindi tayo nakinig ng payo. Bakit lahat ng payo pinakinggan niyo, bro? At yung payo na ibinigay sa inyo, sinunod nyo? Pagkatotohanan tayo ngayon. Tama? Mali? Tama. May mga payo, hindi lahat ng payo. Abdullah, ikaw, lahat ng pinapayo sa'yo ng misis mo, oo ka lang ng oo? Ano? Umatras ka na ngayon. Sinabi ko lang misis mo. Natakot ka na? Bro, ang tanong ko sa inyo, ang payo ng misis nyo sa inyo, sinusunod mo, ikaw Ismail Okmer, nakatingin ka mo, samang tingin mo sa akin ngayon, Ismail. Ano bang kasalanan ko sa'yo, bro? Totoo. Mashallah, si Abdurrahman, sana all. Ito ang mabuting lalaki na sinabi na tunay na lalaki na sinabi ni Sudais na siya yung malambing at masunurin sa asawa dahil katotohanan, innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Dahil katotohanan, si nagmamahal sa kanyang minamahal, siya ay masunurin. Habibi. Allahu Akbar. Okay, totoo yan. Bro, pag mahal mo ang tao, magulang mo, asawa mo, sinusunod mo. Tama? Okay, balik tayo. Baka mawala na naman tayo. Iba itong sinasabi ni Connie. Ang pinakamabuti magpayo, sino? Asawa. Uy, bago yan ngayon ha. Ngayon kayo narinig, totoo yan, Smile?
Saan yan? Sa ano yan? Nasa encyclopedia? Tama ba kayo? Sang-ayon kayo? Boy, mga bro, totoo ba na ang pinakamabuting magbibigay ng payo ay ang ating mga asawa? Itaas ang kamay ang sang-ayon. Sa lawahan ka, Ismail, ikaw ang nagsabi, hindi ka tumatas ng kamay. Ha? Ipanindigan mo yung sinabi mo. Si Shada. Ikaw lang. Sino-sino ang sasama ka, Ismail? Kasapi. O ito. Ano, totoong pakisama yan? Walang iwanan, kaibigan? Alam mo, ang dapat talaga na totoo na makinig tayo sa mga asawa natin. Doon sa tamang payo nila. At hindi lahat, kapatid. Ibrahim, Biyaw, hindi lahat ng payo ng asawa mo mabuti. Tama? Dahil kung mabuti ang payo nila, sila pa ang mag-uutos na gusto kong pumasok sa paraiso at gusto kong magsaya ka, gusto ko na magkaroon ng duwaya. Meron ba yon sa inyo? Ang bilis ng reaksyon ni kapatid. Kung tutuhanin natin, meron bang ganon? Wala. So, pili lang yung magsasabi na ganon. Nasasabihin niya na gusto ko na maging masaya ka, asawa kong lalaki, masunurin ako sa iyo, at gusto ko magkaroon ng duwaya. Sinong gusto mong idwaya? Ako mismo ang liligaw doon sa... Patay tayo ngayon dito sa live. Nakalive pala tayo. Hindi, this is the reality. Bro, Exodus. Walang hugot-hugot dito, bro. Ito lang yung totoo. Kung tutunghayan natin. Dahil yung pinupunto natin dito yung mabuting payo pa. Pero sana ganun lang sila. So anyway, sister, at kung sino man, bato-bato sa langit, tamaan, huwag kayong magagalit dahil ito lang ay, maari ito ay sariling kuro-kuro, opinion, nasa sa inyo tanggapin. Ang sa akin lang ay sinasabi lang na maaring mali ako, maaring tama ako, kung tama tanggapin, kung mali, kaliwali. Adino, hindi pa naipanganak ang magiging duwaya ng asawa mo sa'yo. Hindi pa ipinapanganak. Paano yan? Pag naipanganak na, tapos sa edad mo na, gurang-gurang ka na. Magduduwaya ka pa, hindi mo na kaya? Sige na bro, makatwiran ba na magduduwaya ka kung ang edad mo 60, 70? Sige. Bro, kung hindi ka nakaduwaya ng edad mo, 30 to 40 years old, 50 plus, huwag ka na magduwaya. Kawawa lang yung babae. Kawawa ka rin. Sakit lang ng ulo yan. Alam mo bro, ang hadith na ito mahaba. Focus tayo dito. Malalayo na naman tayo dito sa mga sinasabi niya. Ad-dinu nasiha. Ang relihiyong Islam ay relihiyon ng pagpapaalala. Pagpapayo. Kung tutinghayan natin mga kapatid, ang Islam, lahat payo. Lahat tadhkir, paalaala. Ang Quran, paulit-ulit lang yan. Sinasabi ni Sheikh Sudais, ako, si Ustad Ibrahim, si Ali Janaban, lahat ng nangangaral, lahat ng sinasabi nila, paulit-ulit kung anong nabasa nila sa Quran at saka sa Hadith. Pero bakit pag narinig natin, ay parang nabaguhan tayo, na narinig na natin ito dati? Ganon katamis ang pananampalataya na hinap-hanap-hanap mo. Na maski narinig mo sa iba, pag narinig mo uli sa iba, sabi mo, Subhanallah, hada huda min Allah. Galing yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi mayasya. Bibigyan niya ang gabay kung sino ang bibigyan niya ng gabay. Ad-dinu nasiha, pagpapaalala, pagpapayuhan, pagsasamahan ng kabutihan, at taawon sa relihiyon. Sino usugo ng Allah? Kilaliman, saan ang pagpapayo? Saan ang pagpapaalala? Sino? Ano? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, 5 bahagi. 5 kategorya. 5 mga tao na dapat tayo ay nagpapaalala, nagpapayuhan, ano ang karapatan nila sa atin, ano ang karapatan natin sa kanila. Una, Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapayo sa Allah sa ating sarili, payuhan, paalalanan natin ang ating sarili sa ating ugnayan sa Allah. Sabi ni Propeta,
pagpapayuhan para sa Allah. Lillah. Paano magpayuhan para sa Allah? Sige nga bro. Ittaqillah. Yun. Katakutan mo ang Allah, kapatid. Pinakamalaking payo yan. Payo yan ng lahat ng mga propeta. Ano sinabi mo? Pagpapayuhan, karapatan ng Allah na pagpapayuhan ng bawat isa sa atin na huwag tayong magtambal sa Allah. At ito ang da'wa. Ito ang sinasabi natin sa ating mga pamilya, sa mga taong hindi mga Muslim, na pagpapayo o mga tao maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na si Allah na nararapat dapat sambahin na huwag magtambal sa Kanya. Nudhakkiru nas bi anna Allah wahid wa lahu tauhidul asma was sifat, tauhidul uluhiyya wa rububiyya wa asma wa sifat. Pagpapayuhan, pagpapaalala sa bawat isa sa atin na sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos, na siya lang ang karapat-dapat sambahin, na siya ay may paninindigan tayo sa paniniwala tungkol sa Kanya, sa kaisahan, sa Kanyang pagka-Diyos, na siya ang nagsusustento, siya ang makapangyarihan, siya ang sandigan ng lahat, siya ang lumikha, siya ang babalikan nating lahat, nilikha niya tayo, babalik tayo sa Kanya, walang dapat tayong katakutan, walang dapat tayong ipangamba, dahil siya ang qadirun ala kulli shay, wa huwa rabbul alamin. Diyos na makapangyarihan sa lahat na tunay na Diyos. Pangalawa, at tauhid al-uluhiyya. Ang pagpapayuhan na kapatid, sambahin ng Allah. Nag-iisang Diyos. Anong pagsamba? Ang pag-aalay mo ng 5 beses sa pagdarasal sa isang araw, inaalay sa Kanya. Ang pag-aayuno, ang pag-uumra, ang pag-hajj, ang pagbibigay mo ng zaka, ang paggawa mo ng kabutihan, pakikitungo ng mabuti sa kapwa-tao, magulang, asawa, pamilya, lahat na kullul ma'ruf, hada lillah. Yan ay inaalay mo sa Allah. Dahil siya lang ang nararapat paglingkuran at bakit tayo gumagawa ng kabutihan dahil para sa Kanya. Pangatlo, tauhidul asma wa sifat, na ang lahat ng mga nabanggit sa mga pangalan ng Allah, ang Kanyang mga katangian, bila tashbih, bila tamthil, bila takayif, walang pag-aalinlangan, walang pagkukumpara, walang paghahambing, walang pagkukulang, walang paghalimbawa sa Kanyang mga pangalan at katangian, na kung magkaroon man ang katangian, ang isang tao sa katulad ng katangian ng Allah, فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Wala siyang katulad sa kahit sino man sa Kanyang mga nilikha. At siya ang tunay na nakakarinig at nakakakita. Pagpapayuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng zaka, mag-hajj, mag-umrah, gumawa ng kabutihan, ipagbawal ang katiwalian, paniniwala sa tunay na magkaroon ka na tunay na akida. May mga tao na payuhan mo na ito ang tunay na akida, ayaw maniwala. Sabi nila, ito ang sa akin, yan yung sayo, nag-aaway pa sila, nagbabatikusan pa sila, hanggat dumating sa punto na nag-aaway at hindi na nag-uusap dahil lang sa pananampalataya. Kung titignan mo, isa lang naman ang kanilang paniniwala sa Allah, nagkakaiba-iba dahil si Iblis, si Satanas, pinasukan ang mga to para sila magkaroon ng hidwaan. So, ang pagpapayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ibigay ang karapatan ng Allah sa atin at ang karapatan niya ay sambahin siya ng tunay na nag-iisang Diyos. At insyaAllah, ang karapatan din natin sa Allah na nabanggit sa hadith, at kung ikaw ay sambahin siya na nag-iisa, hindi ka paroroon doon sa nagliliyab na apoy. Ibig sabihin, ligtas tayo dahil sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Mga kapatid, wallahi mapalad ang kahit sino man sa atin na ikaw ay Muslim. Kayo, ilan ang mga nagbalik Islam? Ilan dito ang nagbalik Islam? Ilan ang mga balik Islam dito? Masya Allah, ang dami niyo mga balik Islam. Bro, itong pagbabalik Islam ninyo, Abdurrahman, Abdullah, yan, ituring nyo yan na pinakamalaking biyaya yan sa inyo ng Allah. Wallahi, mas malaking biyaya yan sa inyo kaysa sa inyong mata, sa inyong pandinig. Dahil ang Islam na yan, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaligtasan sa libingan, lalo na sa araw ng paghukom, kaya panatiliin
ang inyong paghiling sa Allah na panatilihin tayo sa Islam. Yan ang nagbibigay ng kapanatagan, katahimikan, yaman ng isang Muslim, ang Islam. Mawala ang lahat. Lahat yan nawawala. Huwag lang mawala sa iyo ang Islam. At ugnayan mo sa Allah. Lillahi wa likitabihi. Wal kitab ish maksud al-kutubul munazzal as-samawi, yung mga nauna, paniniwala nila doon, sa atin ang Quran. Ano ang pagpapayuhan sa kitab, sa Quran? Sige nga. Ano? Ang paniwalaan natin na ang kitab na Quran ay salita ng Allah na hindi niya nilikha, na ito ay ipinadala kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ng mensahe ng Allah na ipinadaan kay Jibril, na minsan kay Jibril, minsan diretso sa panaginip ni Propeta Muhammad, o minsan naririnig mismo ang salita ng Allah sa diretso na sinasabi kay Muhammad. Na ang Quran ay walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, perpekto na buhay ng isang Muslim na nandirito sa Quran na dapat niyang paniwalaan. Oh, Masya Allah. Ito to, mga perfume. Magtatanong tayo mamaya, maghanda-handa kayo, magkakaroon kayo ng perfume, at itong perfume na ito, maari pag ito ay ginamit mo, makapagduwaya ka pa, kapatid. Allahu Akbar. Oh, amin kayo agad, Masya Allah. Diretso kayo, Yung pasalamat kayo dito, nakikita kayo ng mga misis nyo dito sa live na ito. Isa, limang katanungan yan. Sige, bago tayo magtapos, tatanong natin yan. O habang tayo nagkukwento. Ngayon, wali kitab, ma'an al-kitab. Ano ibig sabihin ng kitab? Aklat, kapahayagan, dustur, sistema, panuntunan, gabay. Kitab, isa sa maana din niya ay ito yung al-mubayyin bainal haq wal batil. Di ba? Gabay ito. So, ang karapatan ng Quran, anong karapatan? Bro, ang karapatan niya sa ating kapatid na Ibrahim. Dalawa kayo Ibrahim, di ba? Ibrahim Piaw, Ibrahim Uwidad. Pero tanan mo, kamong duha, Bisaya. Si Ibrahim, hindi ka Bisaya, Biaw? Okay. Ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gabay niya sa sangkatauhan, at ang Quran na perpekto na salita ng Allah. Bro, karapatan niya, ang Quran, na basahin natin. Karapatan ng Quran na isabuhay natin kung anong pag-uutos ng Quran. Respetuhin sa pamamagitan ng hindi lang siya dekorasyon sa bahay. Oy, mga sister, makinig kayo. Hindi lang ang Quran ginagawang dekorasyon sa bahay. Binabasa ang Quran. Tilawatil Quran. Wallahi mga kapatid, sa totoo lang, ang sinong basahin niya ang Quran, matatagpuan niya ang kapanatagan sa kanyang puso at katahimikan. Pag hindi mo nabasa ang Quran, ito sasabihin ko sa sarili ko, pag hindi ko nabasa ang Quran, nararamdaman ko na nagkukulang ako at tumihina ang aking pananampalataya. Isang araw lang na hindi ko mabasa ang Quran. Malaking kawalan sa isang Muslim na hindi niya basahin ang Quran. Lianna al-Qur'ana syafi'an li ashabi fi yawmil qiyamah. Ang Quran ay siya ay titindig at magkakaroon siya sa iyo na mamamagitan sa iyo sa araw ng paghukom. Dahil sa pagbasa mo sa Kanya. Gawin mong kaibigan ng Quran, kapatid. Araw at gabi, basahin mo yan. Kung hindi mo siya kayang basahin o nahihirapan ka, pakinggan mo ang mga qura, yung mga nagbabasa ng Quran. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sila yung mga naniniwala sa Allah. Sa paniniwala sa Allah, ang kanilang mga puso ay tunay na nag-aalyo ng kapanatagan
at katahimikan dahil sa pag-aalaala sa Allah. Sa pag-aalala sa Allah, walang tunay na pag-aalala sa Allah maliban sa pagdarasal. Wa aqimus salata lidhikri wa qiyamus sala madha taqra? Hadith qudsi? La. Innama taqra'u kalam Allah. Sa pamamagitan ng ating pagdarasal, anong binabasa natin? Quran lang. Sa pamamagitan ng Quran, dito tayo napapalapit sa Allah, napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Isang kataga na letra na basahin mo sa Quran, laka asyratu hasana. Allahu Akbar. Basahin mo lang yung alif, lam, mim. Tatlo lang yun. Alif, lam, mim. La, laysa kadhalik thalatha. Wa innama wahidun alif, asyara. Hasana. Hasana. Ibig sabihin 30 hasana sa 3 letra lang. Magsasaksi ang iyong dila at ang Quran sa iyong pagbabasa sa Kanya. Wallahi namang ako, may nagsabi din, maski yung pagtingin mo lang sa Quran, yung mata mo na tinitignan mo yung Quran na yun, na maski hindi mo nababasa, it is already a form of worship to Allah. Allahu Akbar. Wali kitabi. Anong pagpapayuhan sa Quran? Bro, ang pagpapayo sa kapatid, Quran. Bro, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَغْضُوا أَبْصَارَكُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Oh, pagpapayo yun. Bro, sinabi ng Allah na magsalita ng kabutihan sa mga tao, magpayuhan sa bawat isa, lumayo sa mga katiwaliwaan, at itingin ng inyong mga mata sa mga ibaba ang inyong paningin. Quran. Ang Quran, lidhikr. Ang Quran, payo. Ang Quran, ito ang tunay na gabay ng isang Muslim. At kung ikaw ay magkaroon ng ibang gabay bukod pa sa Quran, talunan gabay, dili na tinuod, nililang ka ni Dajjal. Ilang mga tao na mas mahal nilang basahin ang mga encyclopedia, comics, history books, science, lahat ng mga anumang mga binabasa nila na bukod pa sa Quran. Bro, sister, hindi ko sinasabi na haram yan, binabasa mo, pero matakot ka sa Allah na mas malaki ang oras na ikinubugol mo dyan sa mga yan na pag namatay ka, hindi itatadong sa'yo. What is the preamble of the Philippine Constitution in the Philippines? We the Filipino sovereign people, United States. Ano yung mga preamble na yan? Makakatulong ba yan sa'yo sa libingan mo? Makakatulong sa'yo doon sa iyong libingan? Man rabbuk, man nabiyuk, wa ma kitabuk. Itong kitab na Quran natin pinag-uusapan. Pangatlo na pagpapayuhan at pagpapaalala sa ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi, walir rasul. Allahu Akbar. Walir rasul. Waman anta, kayfa tuhibbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bro, itanong mo sa sarili mo, gaano mo kamahal si Propeta? Itanong ko na rin yan sa sarili ko minsan. Gaano ko kamahal si Propeta? Wallahi, kung hindi ko nga magawa yung mga sunan niya na paggamit ng siwak, na kahuli-hulian na nung siya ay namamayapa at pinag-uutos niya ang siwak, na kung hindi lang kayo nahihirapan, ipag-uutos ko na wajib sa inyo ang siwak, ni hindi ko magawa minsan, sasabihin ko, mahal ko si Propeta. Sige nga. Diba bro? Yung mga iba-iba dyan na, idol, isyada idol. Idulo natin, bro, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul lil alamin. Qudwatuna. Kung gusto mo nakalugdan ng Allah, gawin mo kung sino at ano ang mga gawain, kilos, sifat, katagian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pakikitungo niya, ang lahat ng tao, maging Hudyo, Kristiyano, mga Muslim, bata, matanda, pantay-pantay siya sa kanila. Mapagkumbaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mas gusto niya nakasama niya ang mga tao na sila yung mga mahihirap at nakikilala. Allahu Akbar. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung gaano niya tayo kamahal, mga huling hantungan ng kanyang kamatayan, sinasabi niya, ummati, ummati. Ikaw, nasaan ka sa pagmamahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? Mga kapatid, ang sinabi ng mga pantas, ang pagmamahal sa Propeta o mga arkan
بأنك تحب الله أو حق تحب محمد صلى الله عليه وسلم أركان محمد صلى الله عليه وسلم يكون على أربعة. Una, ta'atun fima amar. Ang pagsunod sa anong inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah sa Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudu, wa ma nahakum anhu fantahu." Anong idinating sa inyo, itinuro ni Propeta Muhammad, sundin at gawin. Anong ipinagbawal, ipagbawal ninyo. Pangalawa, as-sidqun fima akhbar. Ang pagpapatunay na tunay na walang pag-aalinlangan na anong sinabi niya, anong ibinalita niya, patungkol sa mga sinabi niya, patutuhinin mo sa iyong sarili, sa iyong puso. Sidqun fima amar. Pangatlo, an-nahyun fima naha anhu. Ang ipagbawal, ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbawal niya sa isang mga bagay na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagbawal mo rin sa sarili mo. Ito ang pagpapatunay ng pagmamahal mo kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, an la ta'budallah illa ma syara'a bihi. Ano yun? Ang wag mong sambahin si Allah. Allahu Akbar. Ulitin ko to kayo na mga nakikinig. Wag natin sambahin si Allah. Ang pagsamba lang sa Allah ay ang pagsamba na naaayon sa binitiwan at ginawa at itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paano niya sinamba ang Allah. Kung ikaw ay natutuwad-tuwad, sumasamba, anumang uri ng pagsamba na ritual para sa Allah na hindi alinsunod sa turo ni Propeta Muhammad, walang saysay. Dahil ang karapatan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tunay na ikaw ay may arkan, ang sambahin mo ang Allah sa katulad ng pagsamba ni Propeta. At hindi kung ano ang gusto mo. Maliligaw ka ba'y unsa imong kinabuhi ron na anong gusto mo. So nakuha na natin yan, yung apat. Wali rasuli. Karapatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag narinig natin ang kanyang pangalan, Muhammad, sasabihin natin, sallallahu alaihi wasallam. Pag nagsabi ka ng sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, inutos ng Allah na magsala tayo sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag nagsala ka kay Propeta Muhammad, mismo si Allah ay magsasalawat sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyong kasalanan. Ang magsala ka kay Propeta Muhammad, mapapalapit ka sa kanya. Alam niyo ba mga kapatid, kung paano at gusto niyo na kung sino ang gusto niya na si Propeta ay makapiling niya at maging kapitbahay niya kasama niya sa araw ng paghukom? Alam niyo? Alam hindi. Sinong may alam at bibigyan ko na perfume na para makapagduwaya? Sige. Bakit bro? Gusto mo ng perfume, ng banggit ng pagduwaya, ayaw niyo, natatakot kayo? Ha? Okay lang, hindi natin ipapakita dito sa camera para hindi ka makita ni misis mo. Only magnetic. Tanong. Mayroon ba, alam ninyo na gawain na pag ito ay ginawa ninyo, ay ito ay makakapiling, makakasama ninyo, kapitbahay, at kasama ninyo si Propeta Muhammad sa paraiso? Anong gawain ito? Yalla. Bismillah. Bukod pa sa pagsalawat, gawain, kilos, katangian. Bukod pa dyan, sayang, hindi talaga kayo makapagduwaya. Hindi ito nararapat sa inyo. Ha? Ano? Magiging mabuti. Malapit na yun eh. Malapit na, mashallah, malapit na makapagduwaya si Ismail. Allahu Akbar. Mabuting pag-uugali. Takbir! Allahu Akbar. Bro, inshallah. Gusto mo magpakita dito, bro? Makakakuha ka na? Magduduwaya ka na rin? Najd. Uy, maganda to. Najd Jamal. MashaAllah. Jazakallah khairan. Check Sudais. Bro, ipapakita na yan. Ebidensya yan na gusto mo magduwaya. Sige, ipakita mo yan, bro. Sige.
Masya Allah, Masya Allah. Sige, pakitan. Ay, huwag na. So, hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna akrabakum majlisan indi yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ang pinakamainam, mabuti sa inyo na makakasama ko at kapiling kapitbahay sa araw ng paghukom ay kung sino ang may pinakamabuting pag-ugali. Yun ang sagot ng kapatid natin. Okay. Walir kitabi walir rasuli wali a'immatil muslimin. Allahu Akbar. Dito ang karamihan nagkukulang. Mama anahada wali a'immatil muslimin. Karapatan at pagpapayuhan ng mga kamusliman na makitungo ng mabuti at sundin ang kanilang mga sino ang mga namumuno sa kanila. Subhanallah. Look at the beauty of Islam. We are mandated to follow and obey our leaders. Pagsamba yun, bro. Ilan sa atin na ang kandidato niya si mayor na kamag-anak niya, natalo si kamag-anak niya na mayor, may isang naging mayor na yun yung kalaban nila, hindi na siya sumusunod. Maniwala ka dyan. Hindi nanalo yung mayor namin eh. Tito ko yun eh. Magaling yun eh. Ang nanalo, hindi ako naniniwala dyan. Ayaw ko sundin yan. Wallahi, pero ang hindi mo pagsunod sa isang leader ay isang katiwalian, kamalian, at ito ay pagkakasala sa Allah. Wa ati'u Allah wa rasula wa ulil amri minkum. Sundin niyo ang Allah at ang kanyang sugo at ang mga tao, mga namumuno sa inyo. Ang pagsunod sa namumuno sa inyo, sa inyong lugar, sa iyong pamilya, sa kahit sino man na nandoon sa pamayanan, isang uri ng pagsamba sa Allah, pag-uutos ng Allah, at ito'y wajib. Ma ma'na al-wajib? Ma yuthabu fa'ilu wa yu'aqibu tariku. Ang wajib ay sino yung gagawa, bibigyan ng gantimpala. Ang hindi gumawa ng wajib, may kaparusahan. So ang pagsunod sa leader, wajib. Ano ang karapatan ng mga leader? Karapatan ng mga leader na hilingin mo sa Allah na, ya Allah, gabayan mo ang aming leader. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah, namamangako dito sa bansang ito. Halos every Friday, lahat ng masjid, ya Allah, ang aming hari at ang kanyang anak. Pabutihin at pagandahin ang kanilang kalusugan at ang kanilang pag-iisip. At ya Allah, bigyan sila ng taufik at gabay sa paggawa ng kabutihan sa iyong kitab, sa iyong pag-utos sa Islam, na magkaroon sila ng habag at awa at pagmamahalan sa pamayanan at sa mga tao. Bantayan mo sila, ya Allah. Ibig sabihin, protektahan mo sila. Bigyan ng gabay. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ito ba ay sinasabi natin sa ating mga leader? Si mayor, si barangay, si gobernador, sige nga. O sa ating presidente? Anong sinasabi niyo kay presidente ngayon? Hoy! Tamo, bangag. Pwede yan, sabihin niyo yan sa presidente na isang bangag. Walay, naglibak kayo sa kanya, bro. Kasi naglibak, hindi niyo kaharap, sinabihan niyo sila. Sinabihan mo siya. Kasamantala, ang karapatan nila ay hilingin natin sa Allah na gabayan siya. Ako, kahit papaano, maski hindi naging tunay na Muslim si Presidente Duterte na yan, wallahi, nung siya naging presidente, hiniling ko sa Allah, ya Allah, gabayan mo siya sa Islam. Kasi nagsasabi na, I believe in one God, Allah. Sabi ko, ya Allah, kung totoo yan, gabayan mo siya. O ngayon, aywan ko kung nagabayan mo hindi. Importante, I have done my part. Nagawa ko anong dapat sa akin. Bro, ang ating mga namumuno, ang ating mga leader, sundan sila, maski sila ay may mga gawaing kasalanan. Ulitin ko. Maski makasalanan ang leader, maski may mga katiwalian na ginagawa, kailangan mo pa rin silang sundin sa tamang turo ng Islam na wag lang silang mag-utos sa inyo na gumawa ng katiwalian at kasamaan at pagtatambal sa Allah. Yung kasalanan niya na ginagawa niya, kasalanan niya yon sa lumikha sa kanya. Kasalanan niya yon sa Allah.
Bawat isa sa atin sa araw ng paghukom, titindig na tayo ay lilitisin sa ating mga nagawa. Importante, sumunod ako sa kanya at hindi naman siya nag-utos sa akin ng kamalian, sinunod ko siya at ang paglabas sa mga leader o pagrarally o ano pa tawag doon? Pag-aklas mo sa kanya o pag-iwas mo sa kanya o pagka-campaign na umalis tayo, siraan siya, ito ang ganyan, kasalanan yun sa Allah. Pagdidemonstrate. At yan, patawarin ako ng Allah. Dati naging student leader ako noon. Nakakasama pa ko dyan sa Mindiola. Pero mali pala yun, bro. Mali na tayo bilang isang Muslim ay may nakita ka sa isang leader na ang ipagkakampin mo ay sirain siya, ang kanyang reputasyon at umalis sa kanyang liderato. Datapwat payuhan mo ng hikma na hindi lantaran at hindi parinig at para magkawatak-watak ang mga sambayanan. Payuhan mo siya ng diretso kung kaya mo. At maski tama ang payo mo, ito ang Islam, maski tama ang payo mo, pero kung ang payo mo ang may magdudulot ng kasamaan, ayaw na ka magsultibay, maghilom na lang ka, imong baba, ayaw na magsulti kay basig, pusilon pa kanya, nadili na siya mayo. Correct yan bro. Sa Islam, al-islahu muqaddam ala jalbil masali. Ang Islam, ang pagpigil ng kasamaan ay mas angat at mabuti dapat mong gawin kaysa dun sa paggawa ng kabutihan. Maski kabutihan sasabihin mo, pero magdudulot ng kasamaan, huwag mo na sabihin. Yun ang pagka-practicality ng ating relihiyong Islam. Bilang panghuli, dito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapayuhan na ad-dinu nasiha, wali'amatihim, ang sambayanan ng mga kamusliman. Ngayon, sambayanan ng mga kamusliman, karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim, sino ang magbabanggit ng 4 na karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim? Itaas ang kamay at meron siyang regalo na para ito ay maging mabango ang kanyang buong araw. Kukunin ko na yung duwaya. Magiging mabango ka sa buong araw. Sige. Ano ba yung tanong mo? Ano ba yung tanong ko? Ayun. Karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Haqqul Muslim alal Muslim, 5 o 4. Inihiling ko lang 4. Banggitin mo lang ang karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim, mayroon na tayong pabuya. Bismillah. Huwag maghiya-iya. Kaya mo bro. Hindi na hinahiya. Hindi niya kaya. Hindi umano. Sige bro. Sige, ikaw. Ano ba pangalan mo? Tumama. Ikaw si Ibrahim Tumama? Datumama. Datumama. Namba ni ng gulas sa guna. Nani patalo ka sa akin. Sige. Unang payo. Ano? Okay. Pag nangangailangan ng payo ang kapatid Muslim, payuhan mo siya ng mabuti. Pangalawa. Disqualified ka na. Nawala. Sino? Bawi. Ano? Ibrahim. Pakitunguhan ng mabuti. Payuhan. Pakitunguhan ng mabuti. Pagsusulit lang ito. Mga Muslim, nasaan kayo sa pag-aaral natin? Nakikipagkaibigan kayo sa kapwa niyong Muslim, nakakalimutan niyo ang karapatan ng kapatid niyong Muslim? Sandali, hindi pa ito tapos. Ibrahim, sige, patapusin natin. Ibrahim. Payuhan siya pag siya ay may problema. Payo. Pangalawa. Mabuti. Ibigay ang kanyang karapatan. Pakitungan ng mabuti. Pangatlo. Naglo-loading. Sorry bro, hindi mo makuha ito. Ito, si Okmer. Ano yan bro? Una, 4 ng mga karapatan ng mga Muslim. I-refresh mo yung mga sinabi nila. Pag humingi ng payo, payuhan mo siya ng mabuti. Sandali.
Alam mo ikaw, nililinlang mo rin kami ngayon eh. Pag siya ay nakipag-away, tulungan mo siya. Ano? Tutulungan ko? Ang tulong doon, yung tulong na siya ay hindi mo nagkakaway. Ah. Bro, trouble mo yan. Hindi trouble mo. Ba't mo ko isasama sa gulo mo? Ha? Sige. Yung tulong na siya ay ilayo sa Ilayo siya na hindi siya ano. O sige, pangatlo yon, pangapat. pag siya ay sinalam, tutugon siya ng salam. Hakul Muslim al Muslim raddu salam. Okay, mashallah. Okay na yon, although may kulang siya, pero tanggap na yun sa akin. Pasado na yun. At least nakuha niya. Kapatid, bro, mashallah, si JC, Pure Perfume from, mashallah, Paris. Uy, bro, sana all. Yan, smile, pakita mo yan. Ha? Mashallah, yan ang kapatid natin na nagwagi ngayon sa katanungan na karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Okay. Isa pang katanungan. Ano ang gantimpala? Gantimpala ng isang tao na siya ay nagdasal sa isang namatay. Salatul Mayyit. Allahu Akbar. Nandyan yung patay, nagkaroon ng congregation prayer, sumama ka. Anong nabanggit sa hadith na gantimpala na mapapala mo bilang ikaw ay kasama doon sa nagdasal sa namatay? Nabanggit yan sa hadith. Falahu. Very good. Falahu. Ano? Dalawang bundok. Anong bundok? Sige. Okay na yan. Ha? Dalawang bundok na reward. Anong bundok yun? Bundok Arayat. Bundok Arayat. Ha? Bundok? Anong mundo? Bundok na Kirat. Pasado na rin. Mashallah. Takbir. Bro, ito, i-shot mo ito. Mashallah. Baka gusto niyang magduwaya. Pwede na rin. Sige. Masya Allah. Okay. So, mga kapatid, karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim, kung tutungayan natin, hakul Muslim alal Muslim khamsa. Raddus salam. Wa itba'ul mayyit. Wa tasfiyatul atish. Wa ziyaratun fi indama maridah aw idha akhada nasiha fansahu. Karapatan ng mga Muslim sa kanyang kapatid na Muslim, pag nagsalam sa'yo, magsagot ka ng wa alaikum salam. Bisitahin siya pag siya ay may sakit. Pag siya ay namatay, kailangan mo na makipaglibing. At pag siya ay nagbahin, na nagsabi ng Adching, Alhamdulillah, karapatan mo na magsabi sa kanya na, Yarhamukallah. Panglima ay, ano sinabi ko? Sinabi mo kanina, ano? Pag humingi ng payo, ay payuhan mo ng mabuti. Ha? Ano? Ayun, isa yun. Yun, tama yun. Yung, ano ba tawag doon sa Arabic? Da'watul Muslim. Istijabatul da'wah. Pag inimbita ka niya, tugunan mo. Maliban kung hindi mo kaya, na hindi mo kayang puntahan. Na late na invite? Sorry, kasi na-late ka na mag-invite. Hindi na kita pwede puntahan kasi late na yan. Hindi yan bago. Gusto ko yung latest. Last choice ka na niya na ini-invite. Ibig sabihin pakitang butas lang. Hindi totoo ka niya in-invite.
plastikan na invite. Ganun bang ibig mo sabihin? May mga ganun, bro. May ganun. Ha? May ganun na ini-invite ka niya na plastic ang pag-invite na hindi totoo? Matatapos na yung party, sabi niya, ay siguro wala nang makakain dito. Sige, siya na lang invitein ko. Ganun ba yun? Ganun ba yun, bro? Ibig sabihin, huli na pala. Kung ako, tutugon pa rin ako. Bakit? Kasi tumugon ako sa invite. Maging totoo o hindi, ang katotohanan, ako yung totoo sa'yo na tumugon. Na maski ikaw nakikipagplastikan sa akin, pero hindi ako makikipagplastikan sa'yo. Kasi ang Islam, walang plastikan. Importante nakuha ko ang reward sa Allah. Kung pinaplastic mo ako, kaliwali. Ang gusto ko, reward sa Allah. Bro, sino sa inyo ang mga plastic sa kaibigan? Itaas ang kamay para magkatotohanan tayo. Lumabas na dito yung mga plastika na yan. Meron bang ganun, bro? Plastika siya. Uy, ikaw, Abdurrahman, totoo ba na itong tinitimpla mo sa akin ng kape? Ikaw, Dato Mama, totoo ba ito? Nagaling sa puso mo? Allahu Akbar. Ayun. Wallahi bro, ang Islam lang ang nagtuturo ng pagiging makatotohanan natin sa kapwa-tao. Dahil pag minahal mo ang kapwa mo tao para sa Allah, mamahalin ka na ng Allah. Tignan mo yan. Where you can find that? Only in Islam. Okay, mga kapatid, bilang panghuli, sa hadith na nabanggit natin sa unang riwaya, sino ang nagriwaya ng hadith? Ad-dinu nasiha. Dalawang riwaya na nabanggit ko. Sinong nagriwaya sa hadith na nauna? Ha? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Nasai, riwaya yon. Okay, ang minimining ko, man warada, man rawa hadal hadith. Sino yung nagbanggit sa hadith na yon? Aside from Nasai. Si Nasai, okay, very good. Sino yung sahabi na nagriwaya? May sumasagot. Ayaw kayong makialam. Sino? Sahaba. Nanguhula ka, engineer. Ang pagiging engineer, bawal maghula-hula. Baka bumagsak ang building pag ginulaan mo yan. Sige. Ha? Wala. Meron dito pahabol. Oh, mga marites kayo, mga maranaw. Ha? Anong binubulong-bulong mo dyan sa kanya? Hindi yan nawawala sa inyo, ha? Sino? Mali din yan. Palibasa ka. Sige, ikaw, Ismail Okmer, sino? Okay, tama. Si Abu Huraira, unang hadith na nagriwaya. Very good. Takbir! Allahu Akbar. Nakadalawa kanya yan, Ismail, ha? Gusto talaga nito magduwaya. Sige, ipakita natin sa live. Ha? Okay, so bilang panghuli na ating katanungan. Katanungan, sa hadith na ating nabanggit, bilang buod, kapatid, ano ang iyong naintindihan at nagbigay aral sa buhay mo? Itaas ang kamay. Halika dito, Ibrahim. Halika dito. Pupunta ka rito. Kasi pag hindi ako satisfied sa sagot mo, hindi ko ibibigay itong perfume. Halika dito. Inshallah, masasatisfied ako sa sagot mo. Anong aral na napulot mo sa hadith na ating nabanggit ngayon tungkol sa ad-dinu nasiha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ang isa sa naintindihan ko doon sa yung pagpapayo o pagpapaalala sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa propeta at sa kitab Allah o yung ng aklat ng Allah, Quran. At pagpapayo sa lahat ng gawaing mabuti para pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang. Dagdagan mo. Sa sunod pagbalik, Ustad.
Sa Masya Allah. Takbir. Bro, kunin mo to. Masya Allah. Alhamdulillah. Mga kapatid, bro, Ibrahim, gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagpupulong ngayon. Sana napulutan natin ang aral. Walay, kung kukunin natin, bro, Bro, alam mo kung ako ang tatanungin ninyo, ngayon lang pumasok sa isip ko ngayon. Ang hadith na natutunan ko dito sa ating naibahagi ngayon, ang pagkasyamil ng Islam, na pagkakumpleto ng Islam. Pinasukan niya ang lahat. That only the sentence, sapat na yon. Napakalaking aral. Ustad, ang ganda ng Islam. Bakit? Sa hadith na yan na binahagi mo, ang Islam ay kumpleto lahat at pinasukan ang lahat ng aspeto ng buhay. Ugnayan natin sa sino ang lumikha sa atin, si Allah. Ugnayan natin sa ipinadala ng Allah na Quran. Paano natin pakikitunguhan ng Quran? Paniniwala sa Quran at respeto pagsunod sa Quran. Paniniwala kay Propeta Muhammad. Bilang Muslim, nasasabi ko Muslim ako. Hanggang saan ako sa paniniwala, pagmamahal kay Propeta Muhammad at ang aking pakikitungo sa mga leader. Nakaramihan sa atin na mga Muslim, kulang mangmang ang kaalaman na dahil leader, hindi siya ang naging leader na gusto mo, hindi ka na sumusunod sa kanya. Samantalang karapatan niya na sundin mo siya. Payuhan mo siya. Ilingin mo sa Allah na gabayan siya. At panglima, ang ugnayan ng pagkikipagkapwa-tao. Ang pagiging mabuting pag-uugali na siyang tunay na kaligtasan na makakasama natin si Propeta Muhammad sa kanyang paraiso kung tayo ay magkaroon ng ganong katangian na pakikitungo sa mabuti sa ating kapwa-tao. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa zadakumullahu ilma. Inshallah sa susunod na Friday ay kukunin natin ano ang susunod sa hadith na ito. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.